Nagkakasala po ba ako kung meron po akong rebulto sa bahay pero nakakasiguro po ako na hindi ko po ito sinasamba, hindi ko po ito niluluhuran para po siyang figurin kasi meron din po akong Buddha sa bahay na definitely po hindi ko po sinasamba yun. Yan po yung una kong tanong. Tapos yung pong pangalawa ko pong tanong, dito po hindi po ako masyadong sigurado kasi nga po araw-araw akong nanonood ng programa nyo. Medyo matagal na po itong footage na to kasi nakita ko po yung paligid ko alam po sa Coliseum sa Cebu o sa Manila na alam natin na ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Tapos pagbukas ko po ng TV, hindi po ako sure dito kasi kabubukas ko ng TV, parang nasabi nyo na meron pang hindi kayang gawin yung Diyos na para pong pakikulit niyo po ako rito, hindi po ako sigurado talaga, na hindi rin siya marunong magsisi. Hindi po ako sure doon. At yung pangatlo ko pong tanong, tanong po ng asawa ko na isang INC, hindi po ako sigurado sa talata nito, ano po yung tinutukoy ni Kristo nang sabihin niyang meron akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito at diringin nila ang aking hinig. Ilang po at maraming salamat po. Salamat din sa iyong pakikiisa o sa pagdalo, kapatid na Rico. Unang-una, no, let me answer you with all frankness and sincerity. Kung magagalit ka, hindi mo tatanggapin, nasa sa iyo. But deep within my heart, I'm answering you with sincerity. Sincerity and faith and obedience to my Lord. Kasi ang sabi dun sa unang Pedro 3:15, kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang una sa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Alam mo kapatid, parang isang great opportunity sa akin na makasamba kay Kristo. Kasi yung Kristong kinikilala ko hindi tao, kagaya ng pagkakilala ng iba, no? Sa akin, it's a great opportunity, masamba ko si Kristo. Ang isang paraan pala ng pagsamba kay Kristo, yung lagi kang nakahanda, sumagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Kaya sinasabi ko, I will answer you with sincerity, kagaya ng lagi kong ginagawa. Magalit ka, matuwa ka, tanggapin mo, hindi, basta't nasa sa iyo yun. Ang akin, yung aking papel, gagampanan ko sa harap ng Diyos to the best of what I can do with God's help. Sasagot ako sa iyo ng buong katapatan, magalit ka man at matuwa. Pagsamba ko kasi yun kay Kristo. Every time na mayroon exposition, nakakasamba ako kay Kristo dahil nakakasagot ako sa kaamuan at takot sa Diyos. Hindi ako nagliligaw, kahit masaktan yung tao, ang takot ko nasa Diyos. Hindi yung tao ang kinakatakutan ko, hindi yung tao ang pinalulugod ko. Sa sulat ni Pablo sa Galacia, sa unang kapitulo, sa kapitulo 1, versikulo 10, ang sabi niya ganito. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos, o ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako ay magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ang takot ko sa Diyos, ang pagbibigay lugod ko sa Diyos, kasi kung ang bibigyan kong lugod ikaw, bubulahin kita, hindi ako alipin ni Kristo. Kaya sasagutin kita sa tanong mo, kapatid. Una, sabi mo, nagkakasala ka ba? Narinig mo na kami yung sagot ko. Nagkakasala ka ba kung gawin mo parang dekorasyon sa bahay mo, yung mga ribulto? Kung iniutos sa'yo ng Diyos gaya ni Moises, inutusan siya ng Diyos gumawa ng larawan ng 2 kerubin doon sa ibabaw ng kabanantipan. Ang pagkarinig mo sa akin, sabi mo, parang dekorasyon yun, But more than a decoration, it denotes something. Na yung kabanantipan, ginugwardyahan ng kerubin. Matatandaan mo sa Henesis, nang paalisin si Eva at si Adan, yung papunta sa loob ng Eden, ay pinagwardyahan ng Diyos sa kerubin para wag na silang makapasok uli sa Eden. Kaya may symbolism yung kerubin doon. Ngayon, sa tanong mo, sa bahay mo ba, pwede ka bang gumawa nun? Kung inutusan ka ng Diyos, ng particular na gagawin mo para ilagay mo sa bahay mo, pwede. Pero merong utos sa Biblia, kapatid. Ang utos, basahin natin sa Exodo 23:13. At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo ay inyong ingatan, at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos o marinig man sa inyong bibig. Ni banggitin, bawal lalagay mo yung ribulto ni Buddha, pwede mo bang masabing hindi mo nababanggitin yung pangalan Buddha? Ako binabanggit yan dahil nagtuturo ako parang si Kristo. Sabi niya, pagka sinabi mo sa kapatid mo, ulul ka, mapapasapanganib ka sa impyerno ka, pwede dapat huwag kong sabihin yun. Pero pag hindi ko naman sinabi, hindi mo naman maintindihan. Kaya nasasabi ko yung ulul ka. Pero hindi ikaw yun, kapatid. No?
Hindi ikaw yon. Para lang maituro ko sa iyo, masamang sabihin mo yung salitang ulul ka. Ngayon, ayoko mang sambitin yung pangalan ni Buddha, hindi pwedeng hindi sambitin. Binanggit mo kapatid no? Sabi ng Diyos, wag masambit man lang sa inyo ang pangalan ng ibang Diyos. Pwede bang ako, kasama ba ako ron? Pag nangangaral ka, exempted ka ron kasi paano mong maipapangaral kung hindi mo sasambitin? Kaya kung ikaw, kasi nung maintindihan ko yan, meron kasing alkansya bigay yung lola ko, Buddha. Hinuhulugan ko ng barya. Nung maintindihan ko, binasag ko At kinuha ko lahat ng barya at tinapon ko yung Buddha. Nasa sayo yun. Kung gusto mong maglagay ng dekorasyon, di naman kita mapipigil. At bakit naman maglalagay ka pa ng dekorasyon ng mga ribultong ginagawang Diyos ng iba? Ng mga ribultong sinasamba ng iba? Pag kami pumunta tao sa bahay mo, at home siya dahil nandun pala yung sinasamba niya. Wala siyang mararamdamang difference. Siguro ikaw na bahalang mag-analyze dun sa tanong mo na yon. Tapos, narinig mo, sabi mo na sa isang pagbubukas mo, na ang Diyos may hindi magagawa. Tama yon. Bakit? Hindi lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Ang isang hindi niya magagawa, sa 6:18, let us read it in English. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. The hope of Christians is a sure and firm hope because the God who promised that hope is a God which is impossible for Him to lie. Imposibleng ang Diyos ay makapagsinungaling because He is a God of truth that distinguishes Him from every other existing being. God will never lie. He is incapable of lying because He is the God of truth. Parang ganito yan Paano ka makakasumpong ng kasinungalingan sa tinatawag na katotohanan? Pwede mo bang i-mix yung katotohanan sa kasinungalingan? Imposible. Physically and spiritually, by the laws of science and by the law of nature and by the law of spirituality, hindi pwedeng yung katotohanan may halong kasinungalingan. Kaya it is impossible for God to lie. Diba? Nakasulat sa Biblia yon. Ang katunayan sa 1:2 ng Tito. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. From eternity to eternity, He will not lie. Whatever He declares is the truth. Kaya ang sabi niya sa mga taga-Ninive, napakasama na ninyo. Umaabot na sa akin ang kasamaan ninyo. Wawakasan ko ang Ninive. Gugunawin ko ang Ninive, gaya nung Sodom at Gomora. Gugunawin ko kayo 40 araw pa. Anong nangyari? Nangaral si Jonas. Naniwala yung taga-Ninive. Ano nangyari? Basahin natin sa 3:4 ng Jonas. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala. At siya'y sumigaw at nagsasabi, 40 araw pa at ang Ninive ay mawawasak. At ang bayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang mga balita ay dumating sa hari sa Ninive at siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at itinanyag sa buong Ninive sa pasya ng hari at ng kanyang mga mahal na tao na sinasabi, huwag lumasa maging tao ni hayop man, baka hanikawan man ng anumang bagay. Huwag silang magsikain ni magsiinuman ng tubig. Kundi magbalot sila ng kayong magaspang, ang tao at gayon din ang hayop, at magsidaing silang mainam sa Diyos. Oo, kalikda ng bawat isa ang kanyang masamang lakad, at ang pangdadahas na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisi at hihiwalay sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mangamatay? At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y nagsihiwalay sa kanilang masamang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinabing kaniyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Ayun, yung salitaryang nagsisi ang Diyos, kapatid, hindi nagsisi dahil nagkasala siya kagaya ng tao. Ang tao nagsisisi dahil nakagawa ng mali. Ang Diyos, yung pagsisisi niya, sabi niya kasi wawakasan niya ang Ninive. Gagawin naman talaga niya yun. Nagsisi yung taga Ninive. Nagbago sila ng lakad. Sumampalataya sila sa Diyos. Nagsisi ang Diyos
sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin sa kanila. Aling kasamaan yon? Yung gugunawin niya Ninive. Di ba masama yung gunawin yon? Nagsisi ang Diyos na sa kanyang kasamaang sinabing gagawin niya sa Ninive, hindi niya na ginawa. Ang ibig bang sabihin nun, ang Diyos mali? Hindi. Yung tinutukoy na pagsisisi ng Diyos dyan, ibinabagay niya ang kanyang pasya sa pasya ng tao. Pag nagbago ka, hindi ka niya paparusahan dahil binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi. Basahin natin ang 2 Pedro 3:9. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Hindi niya ibig sino man ay mapahama, kundi ang gusto niya, magsisi ang lahat. Kaya nung mag-pronounce siya ng hatol sa Ninive, nagbago yung mga taga Ninive, nagsisi siya in the sense na iniatras niya yung sinabi niyang paparusahan niya sila. Ganun ang Diyos. He's a compassionate God, banayad sa pagkagalit, puspos ng kaawaan at ng mga kagandahang loob. Yun ang sagot ko, kapatid, doon sa tinasabi mo, may narinig kang turo sa akin na marunong ding magsisi ang Diyos. Marunong siyang magsisi in the sense na yung ipinagpauna niyang parusa, iaatras niya pagka yung tao ay sumunod sa kanyang mga aral. Basahin natin ang 3:17 ng Ezekiel. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't pakinggan mo ang salita sa aking bibig at ipanguna mo sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayin ang masama mula sa kaniyang masamang lakad upang iligtas ang kaniyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kaniyang kasamaan, ngunit ang kaniyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kaniyang kasamaan o sa kaniyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kaniyang kasamaan, ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Liwanag na ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon. Pagpaunahan mo, sabi niya sa mga ngaral, pag nagsisi sila, maliligtas sila. Pero pag hindi sila nagsisi, ikaw naman ang maliligtas at sila naman mapapahamak. Ganon ang tema ng dealings ng Diyos sa tao, kapatid. Ngayon, yun ang dahil kaya sinasabi sa Biblia, ang Diyos marunong magsisi. Iniaatras niya yung sinabi niyang parusa pagka ang mga tao nagbago. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nung meron akong ibang tupa hindi sa kulungang ito? Basahin natin yung talata, kapatid na Daniel. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Unang-una, sinasabi ni Kristo ang 10:16 ng 1, more or less, anyo 30-33. Year 30 o 33 AD. Nung yan ay sinabi ni Kristo, nasa lupa pa siya, hindi pa siya namamatay. Sabi niya, meron akong mga ibang tupa, hindi sa kulungang ito. Kailangan dalhin ko rin sila. Diringgin nila aking tinig, magiging isang kawan sila, magkakaroon sila ng isang pastor. O, de yun ang sabi niya. Lagay mo ang time element, mga year 33, palagay mo. Naging year 35, 36, 37, 38, 39, 40. Year 40, year 41, 42, 43. Yung mga tupang wala pa noong year 33, naanib. Bakit? Nung pagkatapos ng Pentecostes, na nangaral ang mga apostol, nabautismuhan mga 3,000 kaluluwa. Basahin natin sa Gawa. Ito sinasabi, 2:41. Yaong ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Then napunta sa kulungan yung 3,000. Pilipino ba yun? Dapat nating maintindihan, bago pa nakarating sa Pilipinas, nakarating na sa Grecia. Nakarating na sa Efeso, sa Thessalonica, sa Roma, nakarating na sa Galacia, sa Philadelphia. May mga tupa na nung panahon ni Kristo wala pa, pero nakarating. Paano naging Pilipino yun? Naintindihan mo ba, kapatid na Luz? Ang mga Pilipino raw yung mga tupang wala pa sa kulungan. Hindi ba talagang lahat naman ng tupa tatawagin ni Kristo? Tama ba? Hindi. Tama po, tatawagin po niya. Noong year 33, hindi pa natatawag yung iba. Pero si Pablo, hindi pa apostol nun eh. Alam nung panahon na yon, si Luz? Ano po? Mang-uusig pa si Pablo eh.
Wala pa siya sa kulungan. Bandang uli, natawag din siya. Di ang katuparan ng 10-16 kasama si Pablo. Paano naging Pilipino yun? Eto yon. Ang totoo ganito. Yung mga tupa na yon, na wala sa kulungan nung panahon ni Kristo, tatawagin ng Diyos yon. Ano? At darating ang araw, matatawag lahat ng tupa, magkakaroon sila ng isang pastor. Yan ang sabi ng Biblia kasama na tayo roon. Pero huwag natin sabihin Pilipino yon. Hindi. Kasi bago tayo naging Pilipino, may mga tinawag na nung una na wala pa sa kulungan pero natawag na. Panahon ni Pablo, natawag si Pablo, natawag yung mga taga Tesalonica, natawag yung mga taga Corinto. Paano Pilipino yon? Tapos pag natawag na lahat, magkakaroon na lang na isang pastor. Sino yung pastor? Basahin natin ang Apokalipsis. Kung sino yung magiging pastor na final na pastor ng lahat ng tatawagin tupa. 7:17 ng Apokalipsis. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila, at sila ay papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Kapatid na Rico, no? Tingnan mo lang sa screen mo, no? Basta wag mo na lang akong titingnan. Kung maiinis ka man sa akin, tingnan mo yung talata, ano? Sabi diyan, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay magiging pastor nila. Sino yon? Itaas nga natin sa 7 Gs. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nakakatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng 4 na nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan, nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman, siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya't sila ay nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. Ayon, yung mga tao na yon na naligtas, lahat sila, ang magiging pastor nila, yung kordero. Finally, ang isang pastor si Kristo. Papastorin niya lahat ng tupa na naligtas na nanggaling sa iba't ibang bansa. Kasi yung nasa 7, basahin natin yung 7:9, kapatid na Daniel. Doon nag-umpisa yan sa 7:9 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Yan ang lahat ng taong na naligtas Isang lubhang karamihang di mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, lahat ng angka, ng mga bayan, mga wika, nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nararamtan ng mapuputing damit. Ang tanong nung isa sa matatanda kay Juan, sinabi sa akin ng isa sa matatanda, itong mga nararamtan ng mapuputing damit, sino-sino ito? Saan-saan ang galing? Sabi ni Juan, ikaw ang nakakaalam, Panginoon ko. Sinabi niya sa akin, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapigatian, nangagugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Kaya sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya. Hindi na sila mauuhaw pa o magugutom. Ang kordero na nasa gitna ng luklukan ang magiging pastor nila. Kaya ang pastor ng lahat ng tupa na matatawag ni Kristo, si Kristo. Para sabihin mo na yung wala sa kulungan noong anyo 33, ang magiging katuparan ng mga Pilipino, paano yung mga taga-Galacia? Wala pa rin sa kulungan noong anyo 33. Paano yung mga taga-Epeso, wala pa rin sa kulungan noong anyo 33? Kung ang katuparan pala nun biglang-biglang lulundag sa Pilipinas. Yan ang sagot ko, kapatid na Rico. Sana naunawaan mo ako. Maraming salamat po. Marino po.
Pagpalain nawa kayo ng Panginoon.